Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stay stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Tap and stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stay stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Tap and stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stay stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Tap and stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang support, and I guess we're on our I think this is a live podcast. Yeah, live podcast po siya. Today, maganda-ganda po ang ating pag-uusapan. Mainit-init pa ang pag-uusapan po natin. Yung nangyari po dito sa day 1 of the impeachment proceedings, na kung saan po nagsalita po si Caramil Madriaga at sinabi niya po at ipinaliwanag niya yung kanyang supplemental affidavit. Sa supplemental affidavit niya po, ang dami nating narinig at natutunan doon sa mga sinabi niya. Again, ito po ay pawang aligasyon pa lamang at wala pa pong confirmation, pero dito po hihimay-himay natin at bibigyan natin ng reaction. Before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, and also makikita niyo po yung QR code sa ating podcast. Don't forget po to scan it and para po makita ninyo yung ating mga daily posting. Today po, bibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating surprise guest. Ayan. Surprise guest po natin for our channel. At bibigyan niya po tayo ng pagkakataon to react and also to give more updates sa mga nangyayari sa Pilipinas. Again, kay Ma'am Pyra, I'll just gonna patch her through. Give me just a second. Hello po. Sa lahat po ng mga nakikinig po, please welcome po Miss Pyra Lucas. Ayun. Hello. Hello everyone. Sa lahat ng mga followers ni Billy, hi, I'm back. Oo nga, ma'am. Naku, marami na po nag-aantay sa inyo since the last time we talked to each other, and they were requesting sana makabalik kayo kasi explosive yung mga sinabi ninyo, at they didn't even know na nangyayari yung issue sa Bataan, yung mga taong involved, at yung mga nangyayari sa mga magsasaka. And I really appreciate po kasi your knowledge is something na karamihan ng mga tao, especially I Walang don't even, pakialam. yeah, kasi hindi ko po alam, hindi ko alam eh. Ma'am Pyra, para po sa ating mga listeners, again, if you have any further questions, because this is a live podcast, pwede po kayong magtanong kay Ma'am Pyra. Basta lagay niyo lang po dyan sa comment section below while we are talking. Today po,
magshi-shift po tayo ng topic natin. Pag-usapan po natin yung day 1 of the impeachment proceedings ni VP Sara Duterte dito po sa Kamara. And one of the explosive information na nakuha po natin is the supplemental affidavit ni Caramil Madriaga po. And I think I wanted to explore more yung reaction niyo po doon. Before we start po, ma'am, what was your, kasi I know you have a first-hand experience with Caramil. What were your perception about him? What were you thinking about him? And ano po yung reaction ninyo nung lumabas siya mismo with a sworn affidavit dito sa Kamara? Alright. Remember last year, May 3, dinalaw namin siya. Kasi nga, dahil doon sa pinuntahan namin yung mga farmers sa Maribeles, Bataan, siya yung binabanggit na pangalan na tumulong sa kanila. At sila mismo nagsabi sa amin na pinakulong ni Harry Roque si Caramil. Kaya hinanap namin si Caramil kung saan siyang BGMP nandun, anong selda. So, it so happened, may contact ako sa BGMP, pinahanap ko talaga. With him. So, yun nga nangyari. Then sabi ko, first time na makita namin siya, talagang umiyak siya. Hindi ko siya kilala, personal talaga, first time. Pero hinayaan muna namin siyang umiyak. Nung kausap namin siya, and through marami na kaming nalaman. Ako, wala naman akong intention malaman ko kung ano yung papel niya sa mga Duterte nun eh. Ang intention ko is, malaman ko ang buong kwento tungkol sa mga farmers. Right? So, may previous kaming nakuha. Yun nga, yung tao siya ni Duterte, then naging tao siya ni VP Sara. So, para lang lumuwag ang kalooban niya, umiyak talaga siya. Hindi siya nahiya sa amin. Talagang siguro gusto niyang i-ano na. So, hinayaan namin siya, nagsalita, marami. Kulang Madami. pa yun. Kulang pa, no? Ma'am, sa inyong palagay po, gaano ka-credible si Ramil Madriaga at yung supplemental affidavit niya? Kasi there's a lot of critics na sinasabi na tiniming eh. Kasi they know that VP Sara is on the impeachment proceedings. So tiniming niya. Ano po masasabi niyo dyan? No. Nung May, na nakita namin siya, May 3, wala na rin naman kaming alam na magagamit siya sa impeachment. But prior to that, yung 2024, 2025, sumulat na siya sa mga senador and congressman to testify. Hindi dahil yun sa confidential funds. Dahil in 2022, yun nga, siya yung nag-dispose ng confidential funds not in 11 days but in 18 hours. Oh, yan yung sinabi niyo po kanina. I remember that. Hindi pala totoo yun. Based on his affidavit. Wow. 18 hours? Less than 24 hours kasi pinadeliver sa kanya ni ng mismong military staff ni VP Sara. Kaya malaking question po talaga from the very start. And nakita mo naman siya, nakikita mo pag tinanong siya, hindi naman siya nakatingin sa abogado niya eh. Hindi naman inaagaw ng lawyer ang Mike in favor of unlike yung 18 Marines, tinatanong yung Marines, ang magsasalita si Baligod. Oh, okay. Okay. So Wala wala naman sila si personal Baligod. knowledge. Hindi naman nakasama si Baligod doon sa pagdi-deliver ng so-called male-maleta. Right? Yeah. And mind you, January pa, tinraining na sila sa bahay ni Mike Defensor. Talagang tinraining na nila. Si Ramil Madriaga, siya mismo gumagawa ng kanyang sworn affidavit. He is intelligent. Ma'am Pyra, kasi you said to us that you've met him before. How did Yes. you verify all the information as far as your influence is concerned? Yung information na Alright. ibinigay niya sa inyo. Okay, una, syempre hindi ako maniniwala.
Siyempre, no? So, yung kanyang tanim kaso, remember, nag-due diligence kami ni Pebbles. Mhm. Kumuha pa nga kami ng dokumento sa korte. Buong case folder niya, halos 9 or less than 10,000, mga 9,000 plus, ang 9,000 plus ang binayaran namin sa case folder. So nag-due diligence kami, meron pang magwi-witness dyan na pinakidnap din ni Martires. Ombudsman Martires. Samuel Martires. Yes, yes. Wow. Ay, ba't ko nasabi? Ay, sorry. Erase. Okay. May nangyayaring mga ganun during their time. Mhm. During their time. So itong mga tanim kaso, tanim kidnapping, lahat yan nangyayari during Duterte's time. And remember, isa nga ako sa muntik na papatay dahil nag-uupos ako sa tanim droga, EJK at tanim baril. Right? Ma'am Pyra, if you don't mind, sa kaalaman po ng karamihan, kasi we don't know much about this information. Pag sinabi niyo pong tanim kaso or tanim bala, what do you mean po by that? Fabricated. Nilalagyan na lang. Lahat fabricated. Magaling dyan ang PNP. Grabe. Mm. Malupit po pala. And Mm. sinabi din ni Ramil Madriaga po, talking about money, yung sinabi niyo po yung delivery of money. Sa tingin niyo po, paano ito nasusubaybayan ni Ramil Madriaga? How can he, as a human being, how can you even remember all of these things? What do you think, saan nag-stem ito, lahat ng mga sinabi niya about sa deliveries of money? Alright. So, ang ano niyan, may magko-collaborate eh. Sinabi naman niya, 4 ang magko-collaborate diyan. And I think patatawag din sila. Mhm. And mind you, kahit man nakuha yung cellphone niya ni Madriaga ng PNP noon na ginamit ni Roque, sabi ko sa iyo, may mga account yan na hindi mabubuksan kahit mawala yung mga cellphone niya na kaya niyang buksan. Mhm. Kaya niyang buksan. Ito po yung sinasabing cellphone na nasa RTC Manila, di ba? Yung Yes, nagturuan si RTC. So lastly, nasa PNP AKG daw. So parang nakuha na. Parang may nakakuha na. Parang may na-retrieve sila. Mhm. So, yun kasi importante yun sa Senate. To get more information Doon kasi to ang verify. hearing eh. Yes, doon ang hearing. Ma'am, ito pa po. Then may yung mga magko-collaborate. Ito pa ma'am, inilabas din po doon ni Ramil Madriaga that him, former President Duterte and VP Sara were connected by Congressman Roy Logoles because naging Yes. dating National Security Advisor siya. Ang question ko po, inilabas na dito that he is working under the work of doing sabotage of operation at saka intelligence gathering. Sa mga nakikinig po sa ating mga listeners po, ano po ang ibig sabihin po ng intelligence gathering at saka sabotage operation po? Ako kasi sanay ako sa intelligence gathering eh. Mhm. Kahit hindi ako nag-work sa any government. Pero may mga connections ako sa gobyerno. Mhm. So once na gusto kong i-verify, once na na-curious ako, mag-i-intel gatherings na kami. So now, yung sabotage, gawa ng mga Duterte yan eh. Mhm. Kasi nga, Ano po kalimitan sila? ginagawa sa sabotage po, if you don't mind? Like for example, yung pagkaaway, yung hindi niya sinabi kanina o sinabi niya na like ang kaaway sa politika, isa sa order ni Duterte noon kina Caramel Mhm. is siraan si Lenny Si using Lenny po fake talaga. news. Isa si Lenny. Tapos sina Trillanes, sina De Lima, pinakulong. Yun yung mga pagsasabotahe. Tapos gagawa sila ng krimen, ipapasa sa kaaway. Iba si Digong. Tapos sinabi din po ni Caramil, meron daw pong tangka
na isabotahe si Senator Trillanes pero na patigil daw po dahil sa impluwensya niya sa loob, sa PNP, sa Yes, intelligence. Ano po dahil sa masasabi? connections niya sa Philippine Army. Mm. Actually, pinapapatay siya noon. By the Dutertes? 2016. Yes. He was senator then, sitting senator. Pinapapatay siya doon. Alam mo ba ang kriminal ang mga killer nila? Mm. Saan ang barracks nila? Sa Campo Crame, under General Bato de la Rosa. Pero Ma'am Pyra, 'di ba nung panahon na 'yon, naging mainit na issue na ang gusto lang talaga niya with Bongo and De La Rosa before is pakulong siya. Pero I didn't know na meron po talagang tangkang patayin siya. Tinangkarin siya pakulong, pero hindi nila kinakayanan. Look at, binawi niya yung binigay na pardon ni President Pinoy. Hindi daw valid. Ginawa nilang ng kwento yun gamit ang Solicitor General at saka DOJ. Oh. Nakakahiya, no? Mhm. Ginamit yung Pero justice hindi sila system. umubra hanggang Supreme Court. Yeah. Hindi nila napasunod si Supreme Court. Pakulong or patayin. And would you think, ma'am, itong sistema na ginagawa ng mga Duterte, as what you said to us, is the same playbook na ginawa nila kay Caramil Madriaga? That's why there's a perjury case from VP Sara to him. Yes. At saka yan ang gawain nila ng matagal na panahon. That's why they control Davao. Mm. Yan ang gawain nila sa Davao. Kaya siguro, Ma'am Pyra, there's not a lot of like people disagreeing with the Dutertes because kung control mo yung narrative o yung mga tao doon, nobody would know kung ano talaga yung totoong nangyayari. Yes. And no bother to know kasi takot sila. Mhm. Kontrolado nga hanggang mga pulis, KOJC, kumikilos din kasi si Kibuloy. Oh yeah, isa pa Kumikilos yun. ang PNP. Mhm. So, imagine mo ang Davao talagang kontrolado nila. Mhm. And ito pa ma'am, na i-open up din natin about sa confidential funds. Sinabi niyo po kanina na hindi totoo yung ilang mga araw na nagastos yung confidential fund. It was spent within 24 hours. Can you 24. explain po further? Just like yung explanation kanina, so very timing pati yung date na sinabi nila. If you can take a look dun sa investigation ng 2024, late 2024, ay sinabi ng mga staff kung kailan nila winidraw yon sa Mm. bangko. May manager's checks pa nga. Nagtutugma yung upon withdrawal, after the withdrawal, nagtutugma yung sinabing date ni Ramil Madriaga na binigay sa kanya ni Nolasco. And Nolasco was Pinadeliver. Nolasco was the Head parang ng head ng security niya. VPSG. Tama ba? VPSG. Yes. Yeah. Yes. Training niya yon. Siya yung nagrekomenda kay Mm. Nolasco, kay Sara. So talaga may connection talaga sila. Yes. Professionally, Makikita personal. mo sa phone, yung communication nila, meron yan si Caramil. Makikita mo yung mga text messages, pinag-uusapan pati yung basketball uniform na budget, lahat doon, nandun. Merong conversation. Ma'am, ito pa, reaction lang. Sinabi niya din dito sa isang part ng kanyang affidavit na there is a 25 million pesos that was given to him, I think by Attorney Kilala, para bumili daw po ng motorcycle for VP Sara campaign. Ito daw po yung nakabili siya ng Ducati motorcycle at saka yung Yamaha, na yung sa Yamaha daw po ginamit. Si Duterte ang nagbigay nun. Si Duterte po. And yung parang sinasabi dito, na parang sinasabi niya na dahil pa lang sa ganung instance, hindi naman siya bibigyan, parang kung titignan natin, hindi naman siya bibigyan ng ganung kalaking pera to help campaign of VP Sara at that time kung walang tiwala or hindi nila personal na kilala ito. Kasi yun yung parang sinasabi ni Attorney Panelo nung isang araw sa Billionaire News Channel na walang koneksyon si Caramil at saka si VP Sara. Kumbaga yung ginagawa lang doon na nasa picture is all about campaign. Ano pong masasabi niyo dyan? Alam mo kanina,
maayos naman na ipaliwanag ni Caramel ang connection niya kay BP Sara. Mhm. Number 1, mga pictures ng video call. Number 2, yung paglipat. Sir Ram! Oh yeah, Bibigay mo yung, sinasabi pa yung alias, ano? Hindi Ramil eh. Ram. yes. Meaning to say, they are close. Mhm. Sir Ram. Ramil yun eh. Mhm. Ang tawag namin sa kanya, Karam. Mhm. Kasi iglesia siya eh. Ka. Ah, kaya Okay. pala. Mhm. And you know na paborito ni Digong ang mga INC. Because of him? Basta paborito niya. Hindi ko na sasabihin bakit. Kasi medyo maselan yon. Pero Okay? tas ito pa ma'am, yung isa pa sinabi niya, yung about po, ewan ko if you have information, pero inopen up niya yung magnetic lifter na apparently may contain daw po na 500 kilograms na shabu, which is 4.3 billion worth. Ano pong ma-explain niyo dyan? Totoo naman yun. Ang daming nagsasabi nun. Sina Taguba, yung mga intel ng customs, sinasabi nila yun. Nagte-testify sila sa Senate and Congress. Sinabi naman nila yun eh. Kasi parang, Consistent yun. ang hindi ko lang maintindihan nung nangyari itong magnetic lifter, ang bilis niyang nawala sa mainstream eh. Hindi na agad siya pinag-usapan Kasi after. nga, kontrolado ni Digong noon ang lahat ng media. Sige, subukan mong magsalita. Bukas mawawala ka. Huwag mo na i-try. At saka matindi, I remember sobrang tindi ng puwersa ng mga Duterte nung panahon niya, talagang sa social And media. remember, 68 lawyers ang pinatay during his time because nakakatanggol nila sa mga biktima ng tanim droga, tanim 38, EGK. Grabe. 68 lawyers. At hindi pa natin pinag-uusapan yung about sa land grabbing kasi meron din po doon ng mga lawyer na namatay di umano. Grabe. Ma'am, ito pa. Ano po ang masasabi nyo dito sa assassination attempt? Na ito talagang malaking issue dito sa affidavit na apparently there was an assassination attempt to the President of Bongbong Marcos na parang napagkasunduan daw po is by 2025, bababa si President Bababa Bongbong siya. Marcos tapos papalitan ni VP Sara. What's your Yes. reaction about this? Kasi parang for me, this is sa English term is ridiculous. Nagsama pa Hindi kayo. pa lumalabas. Hindi pa lumalabas si Kara. Marami na kaming nakakaalam niya. And talagang napag-uusapan na po talaga. Ano po ang nyo? When you even siguro i-backtrack natin ng konti. When you heard about this issue, were you shocked? Were you amazed? Ano po naramdaman ninyo? No. Sindikato kasi sila eh. Hindi na ako masya-shock. Hindi na ako na-shock. Mafia. And sa tingin nyo po, totoong may deliberate na plano towards the sitting president? Yes, yes. They will do. They can do. They have a lot of money. Kaya nga ito, hindi nyo pa naririnig ito kasi it's not concerned sa impeachment. Mhm. Marami silang hawak, mga retired generals, na kaya nilang gamitin sa loob ng army. Retired PNP, na kaya nilang gamitin sa loob ng PNP. Nakakatakot. And Kasi they can use money. They have trillions of money. ma'am, ano yung sinasabi nila before that the active military personnel and even PNP were not supportive of VP Sara because of her allegiance sa China? Does it still... Yung ngayon na lang. Yung ngayon. Pero meron pa siyang hawak na active din. I will tell you this. Okay. I will tell you. Yung mga security ko, Marines. Mhm. Okay? Marines, military. Sila nag-aaway. Sila nag-aaway yung mga kapwa nila Marines. Sa labas, na nasa duty. Mhm. Kasi may GC ang mayan. Yung mga, dahil maraming natututunan sa akin ng mga security ko, I am not against the government. I'm against sa illegal, sa sindikato. So,
natututunan nila sa akin kasi minsan nakakausap nila ako, pag-meeting binabantayan nila ako. Sa GC mismo ng mga Marines na magkakaklase o magkakaano, nag-aaway na sila eh. May mga Duterte pa rin eh. And these are active personnel, ano? Hindi lang siya Yes, retired. yes, nasa position. Ma'am, ano po, dito sa assassination attempt, ano yung mga narinig ninyo, siguro pahapyaw lang sa mga listeners natin, yung mga actionable plan na pwede nilang gawin if they will push through? Kung hindi nga bababa, Mhm. either coup d'etat or shoot to kill or lasunin. Kaya nga, Lasunin, Ma'am lumabas yan, Pyra? I think, yes, kasi Ah, wait na. Kasi ang naging appointee noon ni BBBM, kahit siya yung presidente, pinagbigyan niya na yung mga tao nila mag-stay. mhm. Meron pa silang tao noon sa Malacanang. Meron nasa catering, meron sa naka-installed ang mga tao niya. Itong last end of 2024 lang, Mhm. pinaalis o tinanggal ng PBBM administration. Doon lang sila nagsalak. Kasi naka-install pa sa iba-ibang government agency yung mga tao ni Duterte. Because yun nga ang plano nila. Magkakaroon ng pag hindi bumaba ng 2025, magkakaroon kunyari ng massive resignation, destabilization. Civil arrest. Yes, yun talaga. So noong 2024, nag-start end of 2024, nung mag-umpisa na yung away nila, doon pa lang naglinis ang Malacanang. Siguro para nakakatunog na sila that things are May not tunog na going. noon. May Mm. tunog na noon. Kasi ano na yan nagiging topic na yan. Nagiging topic na. So, doon pa lang. Pero nung hindi pa sila nag-away, I think alam mo, ano to God intervention ito between the good and evil. I did not say na hindi evil ang Marcos, pero as you can see, wala siyang, hindi katulad ng father niya. Si PBBM, I don't think na may katiting siyang criminal mind. Mhm. Hindi ko sinabing hindi siya corrupt. Pero yung criminal mind, Yeah. Ma'am, parang wala akong nakikita pero kayo po ba tingin ninyo that the unity team was formed just for convenience? Yes! Pero magkakaaway talaga sila from the very start? Or? Yes! Remember, ang Duterte, hindi yan makikipag-alyansa sa'yo kung wala silang benefits. Mhm. Remember that. Hindi yan makikipag-alyansa. Digong is a super smart fucking politician. Iba ang laro niya. It's like Godfather na laro. And then also, ma'am, isa din sa napag-usapan natin kanina, yung ties ni connection ni Caramil Madriaga dito sa mga Duterte. There was this one person named Attorney Ray Kilala na siya po yung parang dean from San Sebastian, if I'm not mistaken. Siya po yung parang sinasabi na hindi niya kilala si Caramil Madriaga at wala silang connection to VP Pero Sara. nakita mo Mm. yung mga ebidensya ni Karamit. So this is just like a plain parang denial, pero meron talaga eh. And And in fact, professor yan ni Sara. Siya nga ang dahilan kaya pumasa si Sara sinabi nga niya dito na parang ang sabi ni Attorney Kilala kay Caramil na pinilit lang niya na may influence Totoo sa San naman Sebastian. Gumawa lang sila ng paraan. Parang sila yung nag-test. Nagulat ako kasi loto eh, di ba? Syempre, you need to be... Hindi, nakikita mo na si Sara, the way she talks, the way she speaks in public, the way she answer a question. Ayaw nga niya nagpapa-interview sa media. Gusto niya kay Banat Bay lang at sa SMNI Napapansin ko nga po. Para lagi, kung hindi, no, lagi siyang galit pag may kahit tinatanong nga sa kay kanya. Banat Bay, pag naiba ng script, wala sa question niya na. Wala daw sa script. Wala daw sa question na binigay. See? Eto naman, ma'am. Alam ko na... Sabi ko nga sa'yo, Yeah. yung apo ko, Mhm. 11 or 12 years old, kagagraduate ng grade 6.
Sinabi niya sa akin one time, kumakain kami. Tolay, is she a lawyer? Hindi totoo. No, she's not. Sabi ko, Tolay, is she a lawyer? Talagang mapapansin. Ma'am Pyra, isa pa. I remember you speak about this name. Controversial siya kasi meron kayong opinion about this. Michael Yang. Sinabi din ni Caramil Madriaga that there is a big financial support sa Isip Pilipinas coming from Michael Yang. Ano po opinion Yes, niyo? totoo yun sa mga drug lords. And in fact, according kay Trillanes, Senator Trillanes, mula bata mula pa nung mayor si Duterte, tumatanggap na sila ng dividendo yung pamilya Duterte sa drugs na dinideposit sa account nila. Mhm. Kaya nga excited akong umattend sa next hearing si Trillanes. Kasi nasilip yan ni Trillanes nung binubuli pa siya, yung sundalong kanin, yung mga gano'n ang sinasabi sa kanya. Pero siya talagang pinaninindigan niya. So, excited ako kasi sa kanya mismo nanggaling na based sa kanyang nakitang bank account, ay talagang every quarter, yung dividendo nila sa drugs coming from Michael Yang and wishing blah, 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 ay may pumapasok sa kanilang account. Mhm. Makikita naman yan eh. Kaya nga ang sinapi na yata is from 2000 something yung mga bank accounts. And I think si Deputy Ombudsman Karangdang din, kaya tinanggal siya ni Duterte for no reason dahil inimbestigahan niya yan with AMLAC. Mhm. Kasi once you are ombudsman, meron kang karapatang makita ang pera mo ang pera ng isang nasasakdal sa bangko through AMLAC. Isasapina mo lang si AMLAC. So nakita na yan ni Deputy Karandang. Pero tinanggal siya ni Duterte for walang kasalanan. Ang kasalanan lang niya is mag-imbestiga, which is yun ang trabaho niya. Minsan, Ma'am Pyra, yung sa mga ganitong issue, parang ako personally, parang sinasabi ko na dapat nailabas na to para Noon pa mapatunayan kung dapat. totoo o hindi. Kesa yung Yes. ibinabaon sa limot, pag lumabas ulit after a while, dito dumadating yung mga issue. Ma'am Pyra, dito sa issue ng pondo, no, especially confidential funds, ang tanong ko po sa inyo, ano ang laban nating mamamayan sa maling paggamit ng pondo sa gobyerno? Especially, there was one of this critic of VP Sara na sinasabi, di mo naman kailangan ng confidential fund. At Because he is the Vice President. yes, Hindi naman niya trabaho ang police, ang military, ang intelligence gathering. Hindi mo trabaho yan. During VP Lenny's time, wala namang confidential funds yan eh. Pero alam ko, ang mga Duterte addict sa confidential funds at intel funds dahil sa Davao. mm, Yan ang kanila talagang resources. Sarili nilang resources. Ginawa nilang sariling resources yan. Ma'am, Na hindi sila ma-audit ng COA dahil natatakot si COA dahil nga nagtepeki sila. pero ma'am, ako, curious naman ako, no? And I don't think that a lot of our listeners know about this. Ano po ba ang confidential fund? At sa kaalaman nyo po, saan usually ginagamit ito? Okay. Yung confidential funds, ginagamit yan, all intelligence funds, halos magkamukha lang yan. Dapat kung may investigation work ka, activities, being a vice president, you don't need that. Pero nung si VP Lenin, wala yan. Pero dahil umupo na 2022 ng June 30 o July 1, meron pa siyang kalahating taon. Mhm. Imagine mo kung hindi ka addict sa Intel Fund or confidential funds. Alam mo may approved budget na ng 2022 ang Office of the Vice President dahil close kayo ni BBM, ng presidente mo, dahil alam mong pagbibigyan ka
all of the sudden, nagre-request ka ngayon. For what? Hindi mo trabaho yan. Hindi mo trabaho ang intelligence gatherings. Ang kumuha ng mga ano-ano. Dinaya tayo dyan. Pati nga yung pondo ng Army, kumuha lang sila ng certification. Gumastos ang Army ng 15 million para sa training sa mga estudyante. Pero kinuha ang certification, ginamit nila yon na kunyari, ginastos nila sa intelligence fund. Nung tanungan ng military, kung sinong gumastos, sinabi ng military, kami gumastos, hindi gumastos ang Office of the Vice President. And this is Hindi namin alam na yung hiningi nilang certification ay gagamitin nila para pang liquidation sa kanilang confidential funds. And Ganun this is- tayo ginagawa eh. and this is confirmed po by the military. Ito nangyaring Confirmed ginamit. by the military. Nag-testify ang military way back 2024 pa, Mhm. November, December. Sinabi nila, alam mo kaya siya kumuha ng USEC na retired military para kunin yung mga resibo na ginagamit ng military. Mm. o naghihingi sila ng certification. Ang galing, no? Kumbaga, kung ikaw nasa labas ka, parang paano mo maiisip, ano? Talagang, kumbaga sa chess, alam nila kung sino yung bubunutin nila from Sanay that sila. perspective. Sanay sila sa Davao. Isipin mo, being a mayor, may confidential ka, 500 million Mhm. in a year. No question asked. Dahil everybody's takot. Ma'am Pyra, siguro I think we're going a lot information here, and I think listeners are overloaded with more information kasi hindi ito nalalabas sa publiko. Usually, kung hindi lang po kayo magsasalita, nobody would even know. And ako, na-overload ako sa information kasi first time ko na rinig itong mga information na to. But before we continue, again, if ever po na you have any further question po kay Ma'am Pyra about sa mga nasabi niya, just put it on the comment section below at sasagutin po namin yan. And also po, if you don't mind, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, and also like us on other platform po. Ayan. Ma'am Pyra, tutuloy natin ng konti yung pag-uusap natin kasi kumbaga sa note po, mukhang hindi na po magkakasya yung iPad ko dito. So dami kong sinulat sa sinabi niyo. Okay, ma'am. About sa public perception naman po, kasi ang daming mga informations ngayon na narinig namin from you. Ano po sa tingin ninyo ang payo ninyo sa amin, sa publiko, na paano namin iintindihin or i-appreciate yung mga information na naririnig namin sa inyo? Alright. Madali kasi kung gusto mo lang talagang intindihin. Pero sometimes, may mga matalino because they are fanatiko, ayaw talaga nilang intindihin. So nasa pagkatao yan eh, kung anong paniniwalaan mo. If you think, kasi maraming Pilipino in denial dahil ginawa nilang Diyos si Duterte. Mhm. Right? So, in denial sila. Matalino naman pero in denial. Pwede mo namang pwede ka namang pwede ka namang mag due diligence, pwede kang mag-verify. Halimbawa yung kay Manscarpio, yung magnetic lifter, ilang beses na bang nabanggit si Manscarpio at Pulong sa magnetic lifter na yan? Ilang beses na, ilang witness na. Yeah. Maraming beses na. So bakit ayaw mo pa rin paniwalaan? Bakit? And mind you, sabi ko sa iyo, I have friends in costumes, right? Sinabi nila sa akin, marami kaming pinagsilbihang presidente. Walang pumapasok na droga. Only Duterte's time. Period. And that says a lot. And Kung I think, nakakaintindi ka, and I think hindi Ma'am na Pyra, kailangan ng explanation nun. and also Ma'am Pyra, mabigat yung statement mo kasi I remember the one objective why President Duterte before run is to fight drugs at saka yung May corruption. scam nga ako eh. Ayan, sa mga hindi pa Totoo. nakakaalam, ayan. May malaki po ang contribution ni Ma'am din sa May campaign. scam ako.
Ma'am, eto pa. Ano naman po ang tingin ninyo magiging papel? Kasi ito nangyari na 'to kay former, Ombudsman Martires na parang inupuan niya po ito sabi na 'to ni Ombudsman Boying Remulla, sa ngayong pagkakataon na ito sa impeachment proceedings, lumabas na ngayon si Caramil. Nakita natin yung mga bagong information plus sinisigundahan niyo po ng, first hand experience ninyo and your verifications of the whole thing na kinausap niyo po si Caramil. What do you think would be the role of Ombudsman Boying Remulla dito sa issue na 'to? Ako for me, dapat imbestigahan niya si Martires, si Nakilala. At saka mind you eto, marami pang iniwan na tao sina Martires sa loob. And hindi pa nabubuwag ni Ombudsman Remulla ang sindikato sa loob ng Ombudsman. Dapat linisin niya muna ang Ombudsman bago niya malinis ang ibang problema. So Yun ang payo ko. ma'am, you mean to say na meron din sa loob ng ombudsman? Marami pang tao sina Martires sa loob ng Ombudsman. Andiyan pa si Hmm. Kilala, andiyan pa yung ibang appointees ni Duterte at ni Ombudsman Martires. Sindikato pa rin sila. So dapat ang gawin ni Ombudsman Remulla para maging efficient at maging mabilis ang mga kaso diyan sa Ombudsman, tanggalin niya muna ang mga sindikato. Na nakakagulat po itong statement ninyo na meron pala talagang mga tao nasa loob na ombudsman pa, knowing that, knowing that ombudsman should be independent of whatever is going on sa gobyerno. Para sa tao yan, di ba? Para sa mga Pilipino, tagabantay ng mga Pilipino. Check and balance. Pero, okay, ano bang nabalitaan mo nung panahon ni Martires? May na-resolve ba silang malalaking big fish na problema? Ako, nag-file ako way back 2020, 2021. Hindi umusad hanggang ngayon, kundi pinapahanap ko pa. Kasi noon, nung panahon ni Martires, nauso ang parking fee. Ano pong What do you mean by parking fee? Hindi mo yan, pag ikaw may kaso, magbabayad ka lang ng parking fee sa kanila. Hindi nila gagalawin. Oh. Grabe. Parking fee, uso yan. Ibig sabihin, Wala kang pagsusumbungan. naninegotiate pala ang kaso sa ombudsman. Ay, Grabe. yan ang malaking kita. Malaking kinita ni Martires dyan, ni Nakilala. Malaki. Tignan mo nga yung kay Roque, Pinail. Well, hindi naman ginalaw ni Martires eh. That's what I've Meron heard. isang mayor dito, hindi ko nababanggitin kasi hindi ko naman siya inaaway ngayon, pero dati ko siyang inaaway. May planter case. Mhm. Wala rin nangyari. Tumawag lang si Panelo. Ay, naku, hindi sila makakapaglihim sa akin kung sino yung mga nilalapitan. Ganon non. Pera-pera. Hindi justisya. Ito pa, Ma'am Pyra, isa pa, no? Nung panahon po na nagsasalita si Caramil, napaiyak po siya dito sa statement na to. And if you don't mind po, I'll read itong number 46. Dito po siya umiyak. Sabi niya dito, on the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in 2022 presidential race, #EasyPilipinas. Bakit po sa tingin niyo naging emotional siya dyan? Kasi binigay niya lahat eh. Loyal siyang tao. Mhm. If you nag-post ako kanina, sabi ko, binitray nyo ang pinaka-loyal na tao sa inyo. Alam mo, nung first time ko makita si Caramil sa BJMP Taguig, Mhm. di ba sabi ko sa'yo, pagkakita pa lang niya sa amin, umiyak na. Di ba sabi ko sa'yo? Talagang, I think matagal na niyang kinikim-kim yan. Imagine ang mga pamilya niya hindi makadalaw because of security reason. Wala siyang mapagsabihan eh. So imagine,
nakakulong ka, hindi ka madalaw ng pamilya mo because you want them safe. Tapos, all of the sudden, merong mga ibang hindi mo kakilala, ito dumadalaw sa'yo. Siguro, I think that was the time na talagang marami na dito eh. Mabigat na. So, mabigat na eh. Mabigat na yung dala niya. Helpless. Mhm. Mabigat, pero helpless pa rin siya. So, pagkakita niya sa amin, kala niya nga, abogada ako eh. Umano siya. So, talagang umiyak muna. Hinayaan namin. Kasi, I think ang bigat eh. Kailangan niyang i-release yun. Hinayaan lang namin. And hindi ko siya kilala that time. First time ko siyang makita. Napaiyak din ako. Kasi parang napipil ko kung ano yung bigat na nararamdaman niya na gusto niyang i-release. Right? Mhm. Nakakulong ka, hindi mo alam kung meron pang hustisya, tinamnang ka ng kaso, gusto mo lang naman tumulong para sa tama sa mga farmers, pero hindi ka, yung pinagtatanggol mong, pinagkakampanya mo, pinag-create mo ng ano na, pinagbibiliban mo, sabi mo, sinamba mo sila, tapos all of the sudden, walang gagawin. Ang ano 'no, ma'am, hindi ko I think I cannot picture it, just me imagining how heavy it was for you. Knowing na parang di mo Grabe, siya kilala grabe. ta's biglang, 'di ba, humagulgol na lang ng Hindi gano'n. namin siya kilala. Mhm. First time, pero yung umiyak muna siya, hinayaan lang namin. So dahil nakikita ko, napaiyak na rin ako, napaluha ako. So, kasi na-feel ko yung heavy na nararamdaman niya eh. Emotions. Parang, yes, without saying any words, pag nakita mo siyang umiiyak, alam mo, Mm. alam mo na mabigat ng sobra. And pinaliwanag niya rin po itong part na 'to sa inyo nung nagkita kayo about doon sa ginawa sa kanya and then yung pagtalikod sa kanya ng mga Duterte? Ang shortcut na sinabi niya is, pag kinalaban mo daw si Harry Roque, kinalaban mo ang Duterte. Yun daw ang words na narinig niya. So, that's it. So, he was hoping then na dahil inargabyado itong mga maliliit nating magsasaka ni Harry Roque, he was hoping then na siya yung magre-rescue, not, hindi nagpaparescue si Caramil eh, Mhm. na tulungan naman itong mga Magsasaka. farmers, magsasaka. Lalo na marami doon iglesia, karelihiyon niya. Oh. So parang maaaring bigyan nila ng pansin because of, Yes, English. pero yun nga, yung yung nasaktan siya masyado na hindi pala siya papansinin kahit pala pumatay siya para sa mga Duterte, wala pa rin pala. And Doon ma'am niya na-test kung ano lang siya. Na samantalang kayo, buhay niyo yung binibigay niyo, Mhm. lahat ng order ginagawa niyo, even it's illegal. Pero ikaw, itong nilalapit mo ay para bumango ka rin, para naman at para makatulong, pero hindi pinili ni Inday yun eh. So meaning to say, kaya ako na-realize no na ang gawa ni Roque ay may basbas ng mga Duterte. For sure, kasi hindi naman sila gano'n na babakuran nila si Harry Roque for that issue. Ma'am, ito ba yung may ewan ko kung alam niyo 'to, pero nasabi niya doon sa statement niya, about the First Bataan at do'n sa mga farmers at Serendra BGC. Ano po ito? Bahay niya. Sa bahay po ni Caramil? Hindi, isa sa bahay marami kasing bahay sa Manila si Inday. Merong Hmm, magkapit-bahay sila ni Roque sa ibang lugar, binigay ni Roque yon. okey. Ta's dito sila para Marami siyang nag-usap bahay. about dito sa Yes, farmers? yes. Ang sabi, ganito, dalhin mo sa ganito, pero hindi pa rin sila nilabasan. At yun ang huling words, wala siyang magagawa.
Grabe. Nung malaman niya na sina Roque at saka yung ibang tao, yung ibang kasama ni Roque, tinapat niya si Caramel na wala siyang magagawa. Grabe. At isa pa po, no, ma'am, may sinabi pa dito. Yung isang loyal mo na tao na ginagawa lahat ng paggagawa sa kanya, then all of the sudden, yung pinapakiusap niya is para sa mga farmers na mahihirap, na naaagawan ng lupa, tapos sasabihin mo, wala kang magagawa. That's a big shocking, di ba? It's shocking, di ba? Oh, hayaan nyo na lang na ganito maghirap ang ating mga farmers. Hayaan nyo naman nakawan sila. So meaning to say, to his mind, doon niya na-realize, hindi gagawin ni Roque kung walang basbas. Doon pa lang niya na-realize. Yeah, and ma'am, isa pang question. About dito sa issue ng mga farmers, tingin niyo po ba sapat na ito para masabing that the Duterte is corrupt? Sa nangyaring sa mga magsasaka na to? There are so many reasons to say na mga Duterte ay corrupt. Sabi nga niya, naniwala naman daw tayo sa kanyang campaign promise. Mga tayo daw ang tanga. Pati sa pabrabado niyang, ay ganito, bakit daw tayo naniwala? Di ba daw natin alam na yun ay campaign ano lang nila? So parang nag-artista lang sila sa harapan natin, and yet tayo naman paniwalang paniwala para makuha natin nila yung ating mga boto. Kasalanan po pala natin. Sinabi niya yan on live TV, on live. Nagsalita siya eh. Sometimes kasi si Digong dahil minsan naka-fentanyl. So, totoo naman yun eh. Fentanyl. Yes, naka-drug siya. So, yung pagkadaldal niya, di na niya maiwasan. Sometimes, umaano talaga, bumubulaga sa kanyang bibig yung mga totoo niyang mga ginagawa. Yeah. Ma'am Pyra, gusto ko lang, nakalimutan ko itanong sa inyo, balik lang tayo dun sa mga magsasaka. Nasabi dito ni Caramel na inaresto siya because of a case that was filed by Attorney Harry Roque. And this was Attorney Harry Roque with the Pogo partner na kung saan there were 60 land titles na ibinigay. Tapos ang parang sabi dito, connected with Lucky South 99 Outsourcing Limited. Yes, Paki-explain yung po, dito ano po sa ibig Pogo sabihin? sa Porac. Por- Yes. Ano pong ano doon? Kaya nga siya may kaso dito, human trafficking, kasi siya sa tumakas eh. Non-bailable yung kaso niya. Kasama siya sa human trafficking dito sa Pogo Porac. Iba pa po yung Bataan. Ibig sabihin, itong issue na to... Iba pa yung Bataan. Parang inahabol yata siya, no? May kaso siya, non-bailable. May warrant of arrest siya. If you don't mind, ma'am, kasi hindi ko to alam, itong issue dito sa Porac, para na lang sa education ng karamihan. Ano po ba itong issue sa Porac at bakit siya nakasuhan ng kidnapping? Human trafficking, Human kidnapping, and etc. Mhm. Yes, kasi siya yung naglalakad sa lisensya ng Lucky South. Which is, Lucky South is Sa the Padcor. Chinese. Yes, Chinese. Si Warren Du. Yun ang pinaka-boss ng Pogo dito na according sa intelligence report from China, an ex-police officer in China na retire, nag-early retirement, then nag-create sila ng parang syndicate world. Parang nag-create sila. So, nag-operate sila dito. So, si Harry Roque ang nakipag-negotiate mismo sa Pagcor para sa license permit ng Lucky South. Kasama si Cassandra Leong. Parang narinig ko na yung name na yun, Cassandra Lee. Yes, yung batang babae na parang sa kanya, yung batang babae na parang inaanak daw ni Warren. Yung Chinese na pinaka-head ng Lucky South. And then, ma'am, bakit kinasuhan si Caramel lang? Paano nakasuhan si Caramel pala ng
Yun, kaso. Kalimutan ko na. Kidnapping. Gawa-gawa lang. Kasabwat ang PNP AKG. Oh, What Roque wants, Roque gets during that time. para mapatahimik po si Caramil? Is that the... Para mapatahimik si Ramil Madriaga. Dahil kasi kinasuhan, nag-file ng kaso, tinulungan ni Caramil yung ating mga farmers sa Maribeles na mag-file ng kaso sa ombudsman. Mhm. Ay, galit na galit si Roque. So, kailangan matahimik si Caramil. So, yun ang time na ginamit pa kunyaring biktima ni Harry Roque ay yung mga Chinese na Miss Lu na meron ding pogo sa Manila at smuggler ng agricultural product from China. Oh, okay. So, kumbaga, Chinese people plus Chinese companies and then the country of China. Yun yung mga connection ni Attorney Harry Roque dito sa issue na to. Yes, yes. Marami silang mga alaga kasing Chinese eh. Kaya po pala parang dati parang narinig ko pa there's a lot of Chinese people no panahon ni Duterte na nakapasok with parang special Mga visa. triads nga nakapasok eh. Mhm. Naka-install sila from Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya talamak po talaga before. Yes, triads. Ma'am, ito pa. Alam ng intelligence world yan. Alam nila. Pero ba't di sila ma'am nagsasalita at that time? Or hindi na i-open During up? that time, everybody's happy. Money-wise. I see. Sabi ko nga sa'yo, yung mga Chinese mafia, triads, sasabihin ko sa'yo, ini-escort pa sila mga pulis. May mga hagad pa, mga wangwang. Yes, may taga-hawi, pwede sa escort. Grabe. Grabe po pala talaga Sabi yung ko sa'yo, VIP. ako, I live in an exclusive subdivision. Exclusive. Makikita mo, yung nagre-renta sa katabi mo, o kaharap mo, Chinese. Makikita mo, may mga police security, may hagad. Makikita mo, may ginagawa sila ng madaling araw, may mga binubuhat. Hindi ka makaano eh. Hindi ka makapyok. Mhm. Ang sakit. Tsaka Ang sakit na nakikita mo na special ang mga Chinese syndicates. Ang sarili mo nakikita pang mo na bansa. special sila sa gobyerno. Mhm. Ang sakit dito. Gusto ko sumabog na ganon. Pero masyado na ako maraming kalaban. Pero nakikita mo eh. Nakikita mo in front of your eyes. Nakikita mo kung anong binababa nila. They are all protected. So we can really say that what Caramil Madriaga said talaga pong verified and accounted dun sa mga sinasabi niya nangyayari. I think let's go further, ma'am. Yung about naman sa safety niya. Sa tingin niyo paano po natin mapoprotektahan si Caramil knowing that this is very serious allegations? I think nasa ano na yan eh. Binabantayan naman siya ng mga NBI even dun sa CELDA. May CELDA, may nakabantay sa CELDA, may nakabantay sa labas. Mhm. So 24/7 ang security niya at mag-isa na lang siya dun sa kanyang CELDA. Parang mag-isa na lang siya doon para walang makahalubilo. So nasa ano niya, may dalawang nasa loob ng NBI at meron din nasa labas. And also did ma'am, some of the supporters of Caramil parang sinasabi nila na kahit tanggalin daw yung ibang articles of impeachment against VP Sara, even yung bank account, kung ipapareha daw to sa affidavit ni Caramil, this is like parang ito na yung smoking bomb, ika nga nila. Na ito na yun, ito na yung Alam mo, magtatayo, parang ganun. yes. Pero alam mo, Mhm. ang dami pang kulang dyan kasi hindi Marami pang connected sa kulang. impeachment. Marami. Mm. Diyos ko, marami. It's
it's ano eh, how to explain? Kasi tayo hindi natin kayang isipin at kayang gawin. So, tama ba yung overwhelm? Parang malulunod ka, baka, wow, nangyayari ito. Parang pelikula. Sa sobrang dami And ng remember, sabi information. niya, nung nag-meeting si Caramel at saka si Duterte, may dalawang general sa Oo. plano. Oo nga no. He said like a general, pero I think pinangalanan po ba niya or sinabi lang Hindi, niya? Hindi niya pinangalanan. hindi. Kasi immaterial yon. Mm. Ito naman ma'am. And mind you, Yeah. marami silang alaga. Meron silang secret camp. Mm. Kaya yung pera ng Pilipinas, sabi niya, di ba sabi niya noon, pinapalamon ko ng pera yan, yung mga general. Totoo yon kasi using our own money, people's money. Alam niya ang weakness ng mga tao, pera. So alam niya kung paano niya mamanipulahin. Alam niya how to bribe. Just like the Chinese people, they know how to bribe. And they know who to bribe too. Yes. Ito naman ma'am, sa ating siguro kami, ako I would say, at saka sa mainstream media, kasi napakasensitibo nito, tong topic na inilabas, especially supplemental affidavit ni Caramel. How do you think yung proseso ng pagre-report namin sa publiko because of the sensitivity of this issue? Paano po namin ipapahayag ito sa public? Well, kung ano yung sinabi niya sa supplemental affidavit niya at kung ano ang magko-corroborate sa kanya, in-attach ng evidence, kung paano niya sinabi, yun din ang tama. Huwag natin dagdagan, huwag natin bawasan. Mhm. Yun ang pinaka-safe way. Tama. Yun ang pinaka-safe way. It makes sense. And I think ito yung pinakamagandang paraan to support him to give his message out there and let the people decide kung totoo yun o hindi. Nakita mo yung pagsasalita niya, hindi siya nag-breakfast, hindi rin siya nag-lunch. Gusto niya tuloy-tuloy siya. Oo, ano lang, si Congressman Luis Tro pa nga ang nagsabi mag-break dahil nga talagang nakikita Even niya his hindi na. lawyer, Yeah. sinisisitan siya, baka gusto mo madali ang lunch. Ayaw niya, hindi. Tapusin natin. Ma'am Pyra, sa haba nung binasa niya, he finished it around 48 minutes. Ganun siya ka-sharp at kagaling. Walang kundi lang daw siya naiyak I will tuloy-tuloy. tell you, graduate ng law yan. And mind you, dun sa kaso niya sa kidnapping, dahil alam niya, nasa puso niya at dito niya, siya na yata yung gumawa ng demurrer para ma-dismiss. Pinapa-dismiss na niya. Ang galing. Kumbaga, tika libre rin po pala talaga siya, no? Hindi siya mapapaikot ng ganun. Nakikita mo the way he is fake? Mhm. Nakikita mo? Yes. Nakikita mo yung English niya? At saka maano po siya yung laging sinasabi, Madam Chair, every time. Alam niya, tapos kung paano niya sasabihin yung affidavit niya in public, talagang every Walang detail. coaching, Mhm. hindi siya nagpapakoach sa kanyang lawyer, and in fact, hindi siya kayang kontrolin ng lawyer niya. Oh, yun nga napapansin ko. Binigyan lang siya ni Di ba? Atty. Palad ng Dire-diretso. paper. Mhm. Yun ang talagang witness. Kaya kahit igisa mo siya sa Senate, sa impeachment, kahit i-cross-exam pa siya ng 16 na abogado ni Sara at saka ng mga senador, because nandito at nandito, nangyari, ginawa niya, kahit paikutin mo pa siya sa galing niyang yon, hindi mo siya malilito. Hindi pa siya kumain kanina. Yun nga, yung talas ng pag-iisip niya, tas direct to the point. Kasi talagang nangyari. Mhm. Kasi talagang yun ang nangyari. Unlike dito sa 18 Marines, Marites, sila tinatanong ng mga media, kukunin ng isang abogado. Mhm. Right? Yeah. So, walang ganon. Siya talagang inaano niya. Nakikita mo, without coaching, without nothing.
Siya lahat. Lahat. So makikita mo dito talaga kung sino yung credible at not credible dun sa mga nilalabas ng kabila. And Eto lang, yeah, sige po ma'am. sorry. Sige. Yung kabila, like yung 18 Marines, sabi nila personal nilang alam. Right? Bakit pinag-iimbestiga nila? Bakit hindi diretsong mag-file ng kaso with all the attachment ng ebidensya nila? With the time, date, everything, right? Tama ba? Kasi Yes. personal mong na-experience yun eh. Look at Madriaga. Personal niyang na-experience. Look at the difference. Makikita mo? Malaki yung difference, especially the way they talk at saka yung demeanor habang nagsasalita po talaga sila. Yung You can see sinabi the nila body ngayon sa language. isang media, yung 18 Marites, sinabi nila ngayon, pag ibang media na, nag-iiba na. Mhm. Hindi sila consistent. Kaya sabi namin, si Caramel, kahit igisa pa yan ng 16 lawyers na kinuha ni Sara, di nila kayang tibagin. Yun nga, matindi. At saka, I remember there were 4 petitions sa Supreme Court to actually stop na magpakita siya and stop the proceeding. Kasi I really think that napakabigat talaga nung sinabi niya. Kasi kahit ako po, when I was trying to replay, actually ni-replay ko 3 beses just to prepare for Mm. this podcast. I was amazed of how much influence he have. Like, alam niya yung numero nung pera, tapos kinakatakot nga po kasi sinabi niya na may sa maleta. Kasi may maleta daw po na, may maleta daw po na parang dineliver whatsoever. Natatakot na naman ako, baka mamaya ito na naman yung issue ng ex-Marines. Ang akin lang po, parang ang punto ko dyan, dito mo makikita yung sharpness niya pagdating sa ganung bagay na kahit na merong, sabihin na natin na, merong kahalintulad ng ginawa niya, kaya niyang suportahan ito with videos and pictures. Yes. Ganun Yes. siya. Kaya nga Ganun. siya nakakagawa ng sarili niyang affidavit. Hindi na kailangan i-coach ng lawyer. Yes. Kasi personal experience mo, ikaw ang nakakaalam. Anong alam ng lawyer? Wala naman siya doon. Sino ang best na pinakamagandang gumawa ng affidavit mo kundi ikaw na sarili mo? Either in Tagalog or English. O yun nga ma'am, 'di ba? Naglagay pa siya ng written affidavit niya kay Rep. Laila De Lima, plus meron pa siyang affidavit, yung supplemental affidavit niya pa, na handwritten Na niya. ginawa niya noong April 11, that was Saturday. Yeah, ang galing, no? At kumbaga sa talas sa pag-iisip mo, ako, I don't know if I can remember those information, pero 49 pages or Kasi how nga, much pages? personal niyang ginawa. Mhm. Siya yun. Siya yung nandun. So kaya lahat, vividly, ano niya. Pero yung mga 18 Marines, sabi ko nga, kung ako yung mga Marines, nakita ko, akong gumawa, ako nag-deliver dito, I don't need na magsalita ang lawyer. Mhm. Ako magsasalita. Bakit kinukuha ni lawyer at siya yung nagsasalita? Hindi naman sila yung tinatanong, hindi naman si lawyer naka-experience eh. Kumbaga, red flag na siya. Red flag na doon kasi January pa lang, kinulong na sila sa bahay ni Mike Defensor, tinetraining na sila doon. Mhm. Tinraining na sila ng more than a month. Si lawyer pa rin ang umaagaw ng microphone. Sila yung bida. Hindi ikaw dapat. Mhm. Ikaw nakikinig ka lang as a lawyer. Hayaan mo magsalita itong mga nakasabihin nilang personal knowledge nila. Bakit hindi mo sila hayaang magsalita? Doon pa lang magkaiba na Tama? Tama po. Nakita mo yung actuation, yung pananalita Body ni language. Caramel. Body language, everything. Nakikita mo yung difference? Mhm. Yes. Si Jessica Soho nga, ano siya nung in-interview yung 18 Marines, nag-iiba. Di ba? Mhm. Hindi mo kailangan ng NBI, hindi mo kailangan ng ombudsman to investigate. Kasi nagpi-fishing expedition ka nun Ginagamit mo na yung gobyerno para
para i-paralyze mo yung ibang ginagawa nila eh. Tama? Tama. O, bakit hindi mo isulat with that all attachment? Date, time, where? Yun lang naman eh. You know, Ma'am Pyra, I think the reason why also na-shock din ako personally sa sinabi ni Caramel kasi hindi siya nagpapa-press con. Wala, hindi siya kung di lang po, I think kung di lang kayo tsaka si Attorney Palad that time. Why you need a Hindi. press con? Tell me. Yun nga Ako, nung hindi, mag-file ako, nahiwagaan nung ako mag-file dyan. ako sa ombudsman, right? Saka ako in-interview kasi maraming media doon. Hindi ko in-invite ang media. They were there. Mhm. Hinihintay nila kung sino yung mag-file every day. So it so happened, nag-file ako. So nung ma-interview ako, nagpa-interview ako. Pero consistent yung interview ko based dun sa aking mga attachment na ebidensya, na documents. Mhm. Pero sila, nauna yung mga press con eh. Sa press con pa lang, wasak na sila eh. Even Attorney Matibag sabi mas magaling pa kayo sa press con pero pag in-interview namin kayo hindi kayo makasagot. Diba? Yeah. So, kung may ebidensya ka, file it. File it. Kasi the evidence will speak for itself. True. Bakit kailangan mo ang NBI, kailangan mo si ombudsman para lang mag-imbestiga sila? Eh, gusto mong gumawa ng ebidensya ang ombudsman o ang NBI? Di ba kayo dapat ang nagre-reklamo? Kayo dapat may ebidensya na? Like me, nag-file ako ng kaso, sarili kong sikap yon, sarili kong ebidensya na gathered ko. So, i-verify lang naman ng lawyer, ng ombudsman yung kung tama yung mga ebidensya ko na yung documentary. With pictures. Nagmamatch. Ganun lang naman dapat eh. Yun nga tapos masyado na ginagamit ang publiko para magbigay ng narrative. Then after kapag question mo naman, they cannot sometimes support what they're saying. Puro mga Yes. kwento tapos puro highly dramatic. 'Di ba? Yung may Yes. lalabas. Alam mo, kaya ayaw nilang tumigil sa mga script nilang yon. May napapaniwala kasi sila eh. Yeah. Sad to say. Yun po yung masakit doon kasi wala nang pagche-check ng mga katotohanan. Basta narinig lang, May agad-agad. napapaniwala kasi sila. Yeah. Kung nagkiklik kasi sila for some people, para Mm. yung mga, para to gain followers, to gain. Kasi ang binibiktima nila dito, yung paring masa eh marami yan. Sobra. Naniniwala ako Mm. dyan. I-type mo lang yung hashtag makikita mo na lang Yes, kung ilan. yes, marami yan. Yeah. And pero Ma'am Pyra, again, I think we've already did our part about this topic at marami kami natutunan sa inyo. Again, there's too much. Ako na overload ako sa information. Ang dami ko kailangan i-digest ng mga information na sabi nyo. Talagang informative and I think this is one way to educate people that there's more that you don't know na makukuha lang natin kay Ma'am Pyra. Ayan. On our last part, Ma'am Pyra, of our kwentuhan, para po sa mga gusto pong maki-join sa ating kwentuhan, we still have a little bit of a moment kay Ma'am Pyra. Lagay lang po kayo ng comments ninyo sa baba kung may question po kayo. We are not able to have anybody to be up on stage para makausap directly si Ma'am Pyra due to a fact na meron tayong sinusundang flow at yun po yung nagwo-work sa atin ngayon sa podcast. So if you have any questions, lagay nyo lang po yan sa baba, sa comment section, and we will try to read those and ask Ma'am Pyra. Sa last part natin, Ma'am Pyra, this is somewhat, probably natanong ko na sa inyo to before, pero I think tatanong ko po sa inyo kasi this is a sensitive matter na inilabas ni Caramel Madriaga, which I personally don't know kung ano ito before, pero ngayon narinig ko. I would say, what's your advice with the Filipino people, how they can treat yung mga sinabi ni Caramel Madriaga? Kasi critics were saying, especially the Duterte camp, were saying na hindi naman kasi trial yan yung ginagawa sa
sa kamera. So yung mga sinasabi niya, even if it's a sworn statement, hindi mo naman makikita ang credibility niyan unless umakyat yan sa Senado. How would you Yes, advise the Filipino people para nga to okay. continue observing these proceedings? Kasi yan, parang korte yan. Kumbaga, nasa fiscal level pa lang yan sa Congress, fiscal level. Mhm. So may karapatan ang Kongreso to validate your testimony or affidavit or evidence. So hindi naman talaga trial ang sa Kongreso. Pero sa nakikita mo, like kanina, hindi naman trial talaga yan. Pero sa pagsasabi pa lang ng affidavit ni Caramel with attachment na documents or ebidensya, yun alam mo na kaya niyang ano yan, ilaban yan hanggang Senate. Sabi ko nga, consistent si Caramel and matalino si Caramel. Yun ang pinagkaiba dito sa mga 18 Marines. Hindi ko sinasabing walang krimen ginawa yung mga sinasabi ng pinaparatangan. Pero kasi, kung personal experience mo yan, you can file a case with all the evidences na i-attach mo. Ganun lang yon. Ma'am Paira, ang sinasabi kasi ng mga critic ni Caramel is more of like may bahid na siya ng pagiging criminal di umano dahil nasampahan na siya at na-verdict Remember, na siya ng you are presumed innocent until till proven hindi guilty. ka nasisistensyahan ng guilty. Mhm. And mind you, itong kaso niya ay tanim kaso. And he can prove that malapit na. Do you think meron pa po mga upcoming opportunity that Caramel will say something in public? Or ayaw niya po talaga magsabi in public ng mga nalalaman? Yung kanina, yung testimony niya is strictly dun sa confidential funds at sa konting background kung paano sila nagkakilala ni PRRD at yung mga utos. Pero you know what? Sa tagal niya sa mga Duterte for almost 6 years, marami siyang nasaksihan. Marami, as in marami. Marami pa kayong hindi alam na sa kanya mo lang maririnig na hindi niya sinasabi sa mga ibang tao. Maraming dirty works. Marami. Kasi kanina nakakonfine lang sa impeachment eh. Mm. Pero marami kaming alam na hindi nyo alam na narinig namin, which is verified naman. And I really think, Ma'am Paira, and I personally would say this, ako po nagpapasalamat sa inyo kasi you always give time to us, especially sa channel po natin, to explain this information. Kasi talagang up until now, I never even thought na totoong nangyayari ito. Plus, yung additional details na alam po ninyo, your influence inside. Kasi lahat po kami, even I have this experience the last time you came in to our channel. They were shocked kung ano yung totoong nangyayari sa Bataan. They were saying na parang dati, parang chismis lang yun. Pero when you open up and say a lot of details, even them, they were like, paano kami makakatulong? Sino ba yung si Ma'am Paira? Pwede ba namin siyang ganun? Sabi ko, sige po. Kasi I think this is the most important thing sa atin, sa mga Pilipino na, sige, maraming ingay sa social media, pero may katotohanan kasi sa bawat ingay na yan eh. And I think giving opportunity to people like Ma'am Paira. And mind you, it's happening all over the Philippines, not only in Bataan. Marami pang niland grab si Harry Roque. Grabe. And At hindi lang sila. Sasabihin ko, ang pinaka nakakatakot, kanina I was in the meeting. Kaya sabi ko, I am pushing for a Senate investigation or Congress investigation for this kasi yung mga lupa ng ating mga magsasaka ay karamihan napupunta sa mga Chinese, which is not allowed under our law sa batas natin. So bakit napupunta sa mga developer like Cynthia Villar, sa mga Chinese at sa iba pang big time developer? May sindikato sa lupa. Wala na daw ginto. Ang ginto ngayon sa mga greed, sa mga negosyante, sa mga Chinese, sa mga Korean, sa mga local developers, sa mga politiko
Ang ginto ngayon ay ang lupa. O kasi kapag ka nakabili ka ng lupa, tas mayaman ka, you can, ano yun, di ba? Transform it to like subdivision or Yes, anything na gusto. dinidevelop nila into subdivision, high-end, middle class, low-end. So still pera pa rin yun. Tas So kontrolado ngayon, nila. kaya talamak ang agawan ng lupa sa buong Pilipinas and especially under the influence mismo ng nasa gobyerno, kasabwat si DAR, si Land Bank at si Register of Deeds, usually marami ding mga politikong land grabbers dito sa Pilipinas. Sad to say, from senators, from congressman, governor, mayors, hanggang barangay captain. Grabe. Matindi po talaga yung issue ng corruption. And I think this only means that there are a lot of things that the Filipino people don't hear in mainstream media. And I think na sana sa mga ganito pagkakataon, pag na-invite natin si Ma'am Pyra sa mga listeners natin, huwag niyong kalimutan ibahagi itong kwentuhan kasi ito lang yung paraan natin at paraan din ni Ma'am Pyra to reach out to many I-share people. topic sa mga inyong pagla-live, itapik nyo. Kasi, you know, our farmers and IPs, our poor kapwa Pilipino, they need us. Correct. They need us. Hindi ito napapag-usapan dahil pinapatay. And Ma'am Pyra, you are technically giving everyone to use our content kapag kayo po Yes, ang yes, kasi yes. na Huwag niyo natatakot akong yung ibang mga i-bash. vlogger. Hindi niyo ako kalaban. So happen, hindi ako pro Duterte, hindi ako pro Marcos, pero pro government ako. I respect yung kung sino ang namumuno. Magsasalita lang ako pag alam kong meron ng nangyayaring mga hindi kanais-nais. Okay? So, hindi, ako po mahal ko ang kapwa ko Pilipino, especially the poor people, farmers and IPs. Mahal ko ang bansa kong Pilipinas. Ang tax ko, inaalay ko sa aking mga kapwa Pilipino na mahirap. Nagagalit lang ako pag ninanakawan tayo ng mga politiko. So, better po tayong mga Pilipino, tayo magkakampihan. Magkampihan po tayo. Huwag niyo pong kampihan ng mga politiko dahil yan ay busog sa ating mga tax, niloloko pa tayo. Period. Tama po. And always ako personally is I'm very appreciative kay Ma'am Pyra kasi most definitely yung mga details na to, even I when I'm doing my research, talaga it will take me some time to go to relevant topics kasi hindi po siya nailalabas even kahit article sa social media eh. And that's why I'll always kapag may mga kakilala po ako mga vlogger na sasabihin na kayo pa'y darating, they wanted to watch kasi ito yung mga bagay na hindi po inilalabas talaga sa mainstream media eh. And siguro, pati yung mga vlogger ng Duterte camp, they're scared of even opening this up kasi totoo kasing nangyari. Parang ayaw nilang pag-usapan. Parang sa kanila, too much to investigate, too much to know. So parang mas pinipili nila kung ano na lang ang madali, yun na lang pag-usapan. Puro politics. But behind the politics, ay may mga problemang nangyayari behind the scene na talamak na nagiging mas kawawa ang ating mga kapwa Pilipino na mahihirap na ninanakawan pa sila. I hope itong may mga vloggers na mag-content naman tungkol sa land grabbing. Kasi sila yung nagpapakain sa atin. Minsan, pag hindi mo kasi kaisip at kapuso yung kausap mo, kinakausap ka lang nila pero they don't try to understand. Para lang mapag-usapan nyo, pero hindi nila naiintindihan kung ano yung magiging repercussion in the long run. Yun ang hindi nila iniisip. Ako kasi, Totoo. iniisip ko, pag ninakaw mo na ito sa farmers, 10 generation na niya maghihirap. Hindi na siya mabibigyan ng lupa ng gobyerno eh. Hindi nga dumarami ang lupa eh. Lalo na ngayon. Masyado na industrialized. Yes. So yun ang sinasabi ko. So bakit gusto natin ng kapwa natin na hindi naman dapat maghirap forever? Bakit naghihirap? Because mismong gobyerno ang gumagawa. Mismong mga nasa gobyerno. Mismong mga politikong binoto nila. Tama. Kaya
Do not love these politicians. Huwag kayong magmahal na politiko. Mahalin natin ang kapwa natin Pilipino at ang bansa natin. And That's it. Ma'am Pyra, the last request ko na lang po, what's your advice to Filipino people dealing with all the crisis we're having in the Philippines plus itong mga nasabi ni Caramil Madriaga? Alright. Ang advice ko sa krisis na dinadaanan natin ngayon, hindi lang po tayo ang nakakaranas ng krisis. Buong mundo. Mapalad lang yung mga ibang bansa dahil may reserve silang oil. Sa atin po wala talaga. So hindi lang naman po tayo ang walang reserve. So I hope ito'y maging aral din sa gobyerno para nga maghanap sila ng mga oil dito sa ating teritoryo at maging self-sufficient tayo para ito hindi na mangyari sa susunod. Tungkol naman po sa nagmahal lahat, normal po yon. Kasi lahat po ng materials ngayon at lahat ng bagay dumadaan po sa gas, crudo. Pagluto lang tayo, kailangan natin ng gas. Very dependent po lahat. Yung mga ginagawang mga food, ginagawang mga lahat dumadaan yan. So, natural lang po yon. Kapit lang po tayo, wag na po tayong makigulo, mag-pray tayo na sana maanuhan natin ito nang walang masyadong sobra-sobrang damage. So parang dahil pa ito ng pandemic sa totoo lang. Yung crisis. Mas malaki. Oo, hindi naman nagmahal ang gasolina noon Right? Pero ito parang mas ano pa sa COVID ito. Brace yourself, ganun po talaga, hindi po nito gagagawa ng ating gobyerno, wag po nating sisihin ang ating presidente. Let them work. Kung meron tayong maisuggest, may online naman po, iparating natin sa kanila through via social media o through via email. Sabi ko, this is not the time na magsisihan. This is the time na kailangan magkaisa tayo. Patungkol naman po sa politics, too much politics is not good for us Filipino. Wag na po tayong masyadong pinapayaman lang po natin yan. Mayaman po sila, tapos kayo patuloy na maghihirap. Magtatrabaho pa rin po tayo. Huwag niyo pong sambahin ng mga politiko. Yung regarding sa testimony ni Caramil kanina, ako po personal, nakausap ko ng personal si Caramil. Yung pong nalalaman niyo kanina, matagal ko na pong alam. Quiet lang kami. Pero hindi quiet. Minsan nagpo-post kami. At saka si Pebbles Talakera. I-follow niyo po si Pebbles Talakera. Oh, marami siyang alam. Ma'am, sana Kasi tutok na tutok siya. Ma'am, sana maano niyo po, makakwentuhan niyo po. Yes, sinabi na kita. Hindi pa siya nag-oo. Pero I think dahil lumabas na si Caramil, baka makapagpahinga na siya. Kasi super devoted siya. Okay. Super devoted siya. So, Inaantay niya lang I po think talaga. dahil nakalabas na si Caramil, mas marami siyang alam sa akin. Kaya mo ipupush ko. Mamaya, po. pagkatapos natin mag-usap, i-message ko sa siya. Sabi ko, yung gustong sa'yo, payagan mo na. Sasabihin niya yan, itutulog ko lang ito, Ma'am Shi. Sige, mag-i-schedule ako. Ayan. At least kanina, masaya na siya. Lumabas na si Caramil. Okay? Yun lang po Bakit talaga na inaantay nag-schedule? niya. Ayan, thank you po. Ma'am Pyra, I do apologize kaso na tayo, nag-over na ako sa ipinangako kong oras sa inyo. Oh, yes. Thank you po. Pero sa lahat po ng mga listeners, again, maraming salamat po, Ma'am Pyra. It was an honor for us to listen to your information na sinabi. Thank you for inviting me. At least, may nakakarinig sa akin. Maniwala o kayo o hindi, wala pong mawawala sa akin. Ako po ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas, hindi po para sa politiko. Period. Great. And maraming salamat po, Ma'am Pyra. And again, para po sa lahat, God bless po and God first. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro.
Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.